chapter 1. Amen? Pamilyar na talata, pamilyar na kwento sa marami sa atin. Noong 2020, isang US Navy na barko na nakadaong sa lugar ng San Diego sa Amerika ang nasunog. At yung sunog ay tumagal ng 4 na araw bago naapula. Sabi sa balita, nasa 70 na mandaragat. Kaya ganun katagal ay yung mga barko kasi, lalo na ito, mga pandigmang barko ito, malalaking barko ito. Amen? Nasa 70 na mandaragat sailors ang nasugatan at yung $1.2 billion na halaga ng malaking barko ay ganap na nasira at kinakailangang hilain yung ito. Amen? Dahil wala na talaga, sira na, hindi na umaandar. Papunta doon sa scrapyard o kumbaga sa atin ay junk shop. Amen? Nadakip naman yung salarin. Hindi pala basta nasunog lang. Amen? Kundi merong nagsunog. Amen? At siya'y kinasuhan nga nung tinatawag na arson o panununog. Dahil siya ang nagpasimula ng sunog. Siya ay isang 20 anyos gulang na lalaking mandaragat din. Kasama nila doon sa barko. Siya ay tinanong, bakit mo sinunog ang barko? Sagot niya, dahil sa galit. Siya pala ay bumagsak o binagsak sa Navy SEAL training. Pag sinabing Navy SEAL, ito yung mataas na level ng mga sundalo sa Amerika. Hindi lang sila basta pangkaraniwang sundalo, kundi sila yung mga special forces ng kanilang sundalo doon sa Amerika. Ngayong gabi, mga kapatid, amen, bagong buwan ng September. Ang buwan ng September ay hindi lang pagsisimula ng pagdiriwang ng Pasko, kundi ang buwan ng September, tayo po kasi mga kapatid, ang Pilipinas ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. Trivia po yun, amen? Sa Pilipinas yun, September pa lang dito, Pasko na. Napapansin nyo? Meron ng mga Christmas light. Pero September pa lang. Amen? Amen. Ngayong gabi, amen, hindi lang ang buwan ng September ay hindi lang pagsisimula ng pagdiriwang ng Pasko, kundi ang buwan ng September, amen, ay buwan na ginugunita dito sa Pilipinas ang tinatawag na Family Month. Kahit i-search nyo po, amen, ito ay Family Month, ang buwan ng September dito sa Pilipinas. Amen? Kaya ang ilan sa mga pangangaral, siguro, kapag sinabi kong siguro, amen, dahil tulungan tayo ng ating Panginoon, hindi ko maipapangako, amen. Ilan sa mga pangangaral na siguro ay mapapakinggan natin ay may kinalaman sa pamilya, magulang, anak, amen, at pwede rin tungkol sa relasyon, relationship. Amen po ba? Amen. Dadalo pa po ba kayo? Amen. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Relasyon sa Diyos, relasyon sa church, relasyon sa ating kapwa mananampalataya, at maging relasyon sa ibang tao. At ngayong gabi, mga kapatid, ang ipapangaral ko ay simple lang. Amen? Ito po'y tungkol sa relasyon. Nakakarelasyon, nakakasalamuha, nakakasama, relationship sa English. Amen? Yung kwento kanina na nasunog na barko, ano ang English ng barko? Ship. Thank you. Amen? Yun ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Tayo ay may ship. Tayo ay may ka-relationship. Amen? Listen mga kapatid, ang ship dito na ating pag-uusapan ay larawan ng ating buhay. Hindi ko tatandaan niyo po yan. Ang ship na pag-uusapan natin ngayong gabi, doon lang tayo iikot. Ang ship ay larawan ng ating buhay. At kanina sa kwento, merong tao doon sa ship, kaya sa introduction, na hindi siya dapat nandoon. Kaya ang nangyari ay nasunog ang buong barko. Ganon din ang pwedeng mangyari sa bawat isa sa ating mga kapatid. Pwedeng masira at magulo ang buhay natin dahil merong tao o mga tao na hindi dapat nasa buhay natin. Did you get it? Naunawaan po ba? Amen. Kaya ang pangangaral na ito ay pag-iingat po sa atin. Amen. Pinamagatan ko itong caution in relationships. Amen. Tama ba yung pagkabigkas ko? Caution
in relationships. Sa Tagalog, mga kapatid, ang Tagalog ay ganito, pag-iingat sa nakakarelasyon. Pag-iingat sa mga nakakasama. Amen? Caution in the relationships. Amen? Babasahin po natin ang isang tagpo sa Bible na tingin ko ay pamilyar na sa marami sa atin. Ito po ay si Jonah. Sino nakakakilala kay Jonah? Pamilyar ba sa inyo ang kwento ni Jonah? Siya yung nilulon ng dambuhalang isda. Praise God. Hallelujah. Dambuhalang isda o malaking isda. Yun ang sabi ng Bible. Amen? Hallelujah. Basahin po natin, Jonah chapter 1, verses 3 to 4. Pero hindi natin dadaanan dito yung siya yung nilulon ng malaking isda. Amen? Pagkatapos ng 3, 4, talon tayo ng 13 hanggang 15. Ganito pong sabi, pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpa siyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya roon ng barkong, may barkong paalis papuntang Tarshish. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero. Amen? Upang tumakas sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Talon tayo, verse 13. Hindi nila sinunod si Jonas, sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon, sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag nyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban. Verse 15, kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalmanga ito. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sumandaling manalangin, hingin natin ang tulong at presensya ng ating Panginoon. Panginoon Diyos, hallelujah, sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, samahan niyo po kami ngayong gabi. Ang pangangaral ng iyong salita, ako po'y walang kakayahan, O Diyos. Ako'y umaasa lang din sa iyo, Panginoon, sa pangunat, gabay, karunungan ng banal na Espiritu. Banal na Espiritu, personal kang makusap sa bawat isa ngayong gabi patungkol sa paksa, sa mensahe, O Diyos, na aming tatalakayin ngayong gabi patungkol, O Diyos, sa relationship. Marami pong salamat, O Diyos, sa gagawin mo ngayong gabi. Imulat mo, O Diyos, ang aming kamalayan, ang aming mga puso't isipan, O Diyos, hallelujah, patungkol sa mga katotohanan, Panginoon Diyos, na aming madadampot, O Diyos, aming mauunawaan, Panginoon, ngayong gabi. Marami pong salamat, O Diyos, ibinabalik na namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na, Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ito po ang gagamitin nating kwento para sa ating paksa ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Caution in relationships. Una po natin pag-usapan, mga kapatid, yun na yung title. Caution in relationships. Pag-iingat sa nakakarelasyon. Amen? Ngayong gabi, mga kapatid, gusto ko makita ang kamay. Sino pong naniniwala na mahalaga ang relasyon? Amen. Gusto ko makita ang kamay. Amen? Totoo, mga kapatid, ang relasyon ay mahalaga. Katunayan, tayo nga ay nabubuhay sa relasyon. We live in relationships. Amen? Sabi ng Oxford Dictionary, ang relationship ay ang paraan kung saan ang dalawa o higit pang mga konsepto, bagay o tao ay konektado o ang estado ng pagiging konektado. Amen? Hallelujah. Pansinin niyo yung sinabi the state of being connected, ang estado ng pagiging konektado. Mga kapatid, itong totoo ngayong gabi, walang tao na walang karelasyon. Bawat isa sa atin dito ay may karelasyon. Can you say amen? Amen. Amen. Sino po sa inyo may tatay? Amen. Kayo ay mag-ama. Kayo ay konektado sa isa't isa. Ang tawag dyan ay relationship. Kaya may karelasyon ka. Sino sa inyo may nanay? Kayo ay mag-ina. Kayo ay konektado sa isa't isa. Ang tawag dyan ay relationship. Kaya may karelasyon ka. Sino sa inyo may asawa? Kayo ay mag-asawa. Kayo ay konektado sa isa't isa.
Ang tawag dyan ay relationship. Kaya may karelasyon ka. Amen? At panguli, sino sa inyo may kaibigan? Amen? Kayo ay magkaibigan. Kayo ay konektado sa isa't isa. Ang tawag dyan ay relationship. Kaya may karelasyon ka. Malinaw po ba? Amen? Tayo ay nabubuhay sa relasyon. Mahalaga ang relationship. Amen? At kailangan po natin ang relationship. Dahil tayo po ay mga social being. Tayo ay nabubuhay na kailangan natin ng ibang tao. At alam po yun ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa pasimula pa lang, nilikha ng Diyos ang tao, isang lalaki, si Adan. Pero nang makita ng Diyos si Adan na nag-iisa, alam niyo ang sabi ng Diyos? Sabi sa Genesis chapter 2 verse 18, pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Ganun ba yung pagkabasa niyo rin? Amen? Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Mga kapatid, ito po ang sabi ng Diyos, hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa lang. Ang Diyos ang nagsabi. Amen? At alam ng Diyos ang sinasabi niya. Amen? Ano pong ibig sabihin ng Diyos dito, mga kapatid? Una, kailangan natin ang makakasama sa buhay. Salamat sa isang nag-email. Amen? Ulitin ko, kailangan natin ang makakasama sa buhay. Whether you like it or not. Amen? Kaya dapat talaga, mga kapatid, ipapasok ko lang nga dito, kaya dapat talaga mag-asawa tayo. Ang sabi ko, mag-asawa tayo. Excited na din yung mga nanay. Please, Nay Rebecca, wag na. Please, hulis dili ka na. Okay na. Ipaubaya mo na sa mga kabataan. Hallelujah. Sa lahat ng mga kabataan na narito, mga kapatid, amen? Itong sabi ng Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. It speaks about, alam niyo kung yan? It speaks about marriage. Kaya sa Book of Genesis pa lang, may marriage na. Hindi man eksaktong binanggit, mga kapatid. Amen? Pero tinutukoy dyan na isang lalaki at isang babae. Pinagsama ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Pero sa mga kabataan na narito, hallelujah, bago ka pumasok sa pag-aasawa ay mas mabuti na ikaw ay magtapos muna ng pag-aaral. At maghanap ng trabaho, lalo na sa mga lalaki. Sabi ko, lalo na sa mga lalaki. Dahil nakakahiya sa iyong liligawan kung wala kang trabaho. Amen po ba? Sa mga lalaki, amen po ba? Amen? Ikalawa, mga kapatid, malungkot ang mag-isa lang. Yun ang ibig sabihin nito, malungkot ang mag-isa lang. Amen? Kaya, huwag mong i-isolate ang sarili mo sa iba. Ibig sabihin nung i-isolate yung ihiwalay mo. Amen? Ang sarili mo sa iba. Kaya tuloy tignan mo, kapatid, ang paborito mong kanta, Lonely, I'm Mr. Lonely. Lagi kang lonely. Kasi, lagi kang mag-isa. Amen? Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang hirap kaya ng walang kausap. Tama po ba? Amen? Actually, itong ginagawa natin church, ito ay bahagi din ng relationship. Di ba? Masaya tayo kapag tayo nagkikita-kita, nagkakasama-sama pag may gawain. Amen po ba? Hallelujah. Kaya alam niyo yung iba, totoo ito di ba? Yung iba nababaliw. Yung kasi, kausap nila, sarili lang nila. Tanong niya, sagot niya. Totoo yun, mga kapatid. Nakakabaliw ang mag-isa. Tignan nyo, may nakita na ba kayong baliw? Dalawa sila magkasama? Di ba lagi mag-isa siya? Di ba? Oo. Di ba? Tama ba ako? May nakita pa kayo, palakad na, dalawang baliw, nag-uusap siya, katawanan na. Dumi ng mukha mo, ikaw rin, dumi ng mukha. Wala, di ba? Lagi mag-isa. Tama po ba? Kaya huwag kang mag-iisa, nakakabaliw ang mag-isa. Kaya sinabi ng Diyos, hindi mabuti sa tao na nag-iisa lang.
Amen? At ikatlo, mga kapatid, mahirap mag-isa. Dahil may mga sitwasyon sa buhay na hindi natin kaya na mag-isa. Amen po ba? Amen. Uulitin ko, may mga sitwasyon sa buhay na hindi natin kaya na mag-isa. Amen. Amen? Amen. Ang hirap lumaban sa mga hamon ng buhay na nag-iisa. Ang hirap buhatin ang mga bigat ng problema na nag-iisa. Ang hirap bumangon sa pagkakadapa na nag-iisa. Kailangan mo ng katulong. Mag-aahon sa'yo. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil nakita niya ang pangangailangan natin na yun. Nang makita ng Diyos ang mga hayop, merong kapareha, tapos nakita ng Diyos ang tao na nag-iisa, hindi sinabi ng Diyos na ayos lang yan, kaya na ng tao mag-isa. No, mga kapatid, sinabi ng Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya ginawa ng Diyos si Eva para kay Adan. Amen? Dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng relationship. Kailangan natin ng ibang tao. Amen? Kaya uulitin ko, mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa relationship. Konektado tayo sa ibang tao. At darating talaga ang oras na may ibang mga tao na papasok sa ating ship, sa ating barko, sa ating buhay. Sabi ko kanina, ang ship, larawan ng ating buhay. Sila ay pwedeng manggaling sa school, sila ay pwedeng manggaling sa trabaho, sila ay pwedeng manggaling sa inyong lugar, mga kapitbahay, sila ay pwedeng manggaling dito sa church, at sila ay pwedeng manggaling sa marami pang lugar. Amen? Kaya lang, mga kapatid, ito ang problema. At hindi natin nakikita agad. May mga taong darating sa buhay natin na ang akala natin ay magiging tulong at kasundo natin, kaya pinapapasok natin sila sa buhay natin. Amen? Lalo na kung pareho kayo ng interest. Di ba meron kayong similarities? Amen? Naglalaro ka rin ng Roblox? Ako rin eh. Friend na tayo Di ba? Doon nagsisimula yung pagkakaibigan. Meron silang similarities. Amen? Mahilig ka sa kape? Oo. Mahilig din ako sa kape. So, tayo na. Oh, naks naman. Nagkape lang, nagka-girlfriend pa. At may mga tao, mga kapatid, na darating sa ating buhay na ang ating palagay ay pakinabang o pagpapala sila sa atin tulad halimbawa ng mga nagiging kasosyo sa negosyo. Diba? Kala natin, benefit ito, pagpapala ito, pakinabang ito sa atin. Sa akin. May pera to, kaya papapasukin ko siya sa aking buhay. Magiging business partner kami. Amen? Sa kwento ni Jonah, sa verse 3, pinapasok o pinasakay nila si Jonah sa barko dahil may pera si Jonah. Verse 3, kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. So may pera, may pamasahe si Jonah, kaya pinasakay nila sa barko. Tama po ba? At nang makapasok na si Jonah sa barko at nagsimula na silang maglayag, doon na nahayag o lumitaw ang problema. Habang sila ay naglalayag, dumating ang napakalakas na bagyo na halos mawasak ang barko. Amen? Verse 4, na nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Bakit biglang bumagyo? Ang sagot ay, dahil kay Jonah na naroon sa barko. Nakuha niyo po ba yung punto? Amen? Hindi mo masamang tao si Jonah. Katunayan, si Jonah pa nga ay propeta ng Diyos. Pinapapunta siya ng Diyos sa lugar na ang tawag ay Ninive para mangaral ng pagsisisi sa mga tao doon. Dahil wawasakin ng Diyos ang Ninive sa kanilang kasamaan. Pero ayaw ni Jonah. Dahil kalaban nila ang Ninive, kalaban ng Israel ang Ninive, ang gusto ni Jonah ay yun nga ang mangyari, mamatay ang mga tao sa lugar na yun. Ayaw niyang magsisi sila para hatulan na sila agad ng Diyos. Kaya ayaw sumunod. Ayoko nga, bakit ako pupunta doon para mangaral? Yun nga ang dapat sa kanila. Hatulan mo sila, Panginoon. Dapat mamatay yung mga tao niya. Kaya sa ibang lugar siya pumunta. Amen? Kaya ang ginawa ni Jonah, sumuway siya sa Diyos. Amen? Sa ibang lugar siya nagpunta. Kaya ito na nga, mga kapatid, narito siya sa isang barko at
binabagyo ang barko. Pero ang problema, mga kapatid, hindi lang mag-isa si Jonah sa barko, kundi marami siyang kasamang iba pa. Anong makikita natin dito ngayong gabi? Nadamay ang ibang tao sa ginawa ni Jonah. Lulubog ang barko dahil kay Jonah. At pangatlo, merong tao doon sa loob ng barko na hindi dapat nandoon, at yun ay si Jonah. Amen? Mga kapatid, pakinggan mo ito, totoo, kailangan natin ng relationship, kailangan natin ng ibang tao. Listen, kailangan natin ng ibang tao, pero hindi lahat ng tao. Nakuha niyo po? Kailangan natin ng ibang tao, pero hindi lahat ng tao. Amen? Paano ko nasabi, mga kapatid? Dahil hindi lahat ay makakatulong sa atin. Dahil hindi lahat ay nararapat sa atin. Pansinin niyo ito, mga kapatid. Specific ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos na makakasama ni Adan ay makakatulong sa kanya at nararapat sa kanya. Binigyan ng description ng Diyos. Basahin natin ulit, Genesis chapter 2 verse 18. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya, igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Merong qualification, di ba? Merong description, paglalarawan ng Diyos kung sino dapat ang makakasama ni Adan. Dapat ay makakatulong sa kanya at nararapat sa kanya. Hindi basta sinabi ng Diyos na igagawa ko ng makakasama si Adan na kahit sino na lang, period, tapos na. Sabi ng Diyos, amen, makakasama niya, natutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Amen? Kaya ito ang katotohanan ngayong gabi, mga kapatid. Merong mga taong makakatulong sa atin. Pero meron din hindi. Amen? Merong mga taong nararapat samahan natin. Pero meron din hindi. Mga kapatid, mabuti ang relasyon. Ang hindi mabuti ay yung tao na kakarelasyonin mo. Nakuha niyo po? Mabuti ang relasyon. Ang hindi mabuti ay yung tao na kakarelasyonin mo. Relationships are good. Nakalagay dyan sa inyong harapan. What's not good are the people you're going to be in a relationship with. Amen? Kaya mga kapatid, mag-ingat sa mga taong pinapapasok natin sa ating ship, sa ating buhay. Kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, pati kamag-anak. Yes, sad to say, pati kamag-anak. Amen? At lalo na mga kapatid, yung inyong mga nakikilala lang sa online. Lalo na ngayon, na usong-uso, di ba? Yung mga online, may mag-chat-chat sa inyo. Amen? Hallelujah. Mag-ingat, lalo na sa mga kabataan na narito. Dahil hindi lahat, mga kapatid, ay nararapat makapasok sa ating buhay. Katulad sa ating kwento, mga kapatid, hindi nila kailangan si Jonah sa barko. Hindi nila kailangan si Jonah doon. Lulubog ang barko, masisira ang barko dahil kay Jonah. Amen? May pinapasok sila sa barko na akala nila ay ayos lang, pero siya pala, amen, ang pagsisimula ng gulo. Ngayon, mga kapatid, bakit napakahalaga at kailangan mag-ingat sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay? Ang sagot ay dahil ang mga taong pinapapasok natin sa ating buhay ay magkakaroon ng impluwensya sa atin. Amen? Amen? At yung impluwensya ay pwedeng mabuti at pwede rin masama. Amen? Pwedeng mabuti, pwedeng masama. Ang sabi nga ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen. Galing ng Bible, ano? Amen? Pansinin niyo mabuti, mga kapatid. Diretso ang Bible. Tinukoy mismo ng Bible. Sinabi ay masasamang kasama. Amen? Masasamang kasama. So, ano ibig sabihin yan, mga kapatid? Meron talagang masasamang kasama. At dahil sila ay masasama, ang magiging impluwensya nila sa atin ay masama.
Amen po ba? Sa madaling sabi mga kapatid, ang masamang kasama ay makakasama sa atin. Amen? Meron tayong kasabihan, pakinggan mo ito. Sabihin mo sa akin kung sino ang lagi mong kasama. At sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Narinig niyo na ba yan? Sabihin mo sa akin kung sino ang lagi mong kasama. Sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Amen po ba? Amen. Kung ang lagi mong kasama ay chismosa, darating ang araw, magiging chismosa ka rin. Believe me. Kung ang lagi mong kasama ay mangingino, magiging lasinggero at lasinggera ka. Kung ang lagi mong kasama ay sugarol, magiging ganun ka. Kung ang lagi mong kasama palamura, magiging ganun ka. Kung ang lagi mong kasama ay malikot ang kamay, magiging malikot din ang iyong kamay. Kung ang lagi mong kasama ay bastos, magiging bastos ka rin. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, kung sino ang lagi mong kasama, sila ang magkakaroon ng malakas at malaking impluwensya sa iyo. Amen? Sino ang lagi mong kasama, sila ang magkakaroon ng malakas at malaking impluwensya sa iyo. Bakit ganon, mga kapatid? Pakinggan nyo ito. Dahil ang tao ay espiritu. O ang tao ay may daladalang espiritu. We are spirits. Amen. We are also spiritual being. Amen po ba? At kung anong espiritu na meron ka, yan ay naipapasa, nai-impart sa ibang tao. Ganon din ang ibang tao sa atin. Merong impartation ng spirit. Amen po ba? Yun na nga, katulad kanina. Kung ikaw ay magagalitin, amen, pwede yung ma-impart, ma-transfer sa iyo yung pagiging magalitin kapag lagi kayong magkasama. Amen? Merong isang kwento sa Bible, ang pangalan niya ay si Amnon. Siya ay merong half-sister na nagugustuhan niya. Pero alam niyang mali at bawal. Amen? Pero may kaibigan si Amnon, ang pangalan ay si Jonadab. Si Jonadab, ang paglalarawan sa kanya ng Bible ay isang tuso. Amen? O pwede natin sabihin ay mahalay na tao, bastos, malaswa. Kaya ang ipinayo niya kay Amnon ay kahalayan din. 2 Samuel 13, 3-5, may napakatusong kaibigan si Amnon na ang pangalan ay Jonadab. Pansinin niya, kaibigan ni Amnon. Amen? Isang araw, nagtanong siya kay Amnon, anak ka ng hari, pero bakit araw-araw kitang nakikitang malungkot? Sabihin mo nga sa akin kung anong problema mo. Sinabi ni Amnon sa kanya, gusto ko si Tamar, ang kapatid ni Absalom na kapatid ko sa ama. Sinabi sa kanya ni Jonadab, nagpayo siya, umiga ka at magkunwaring may sakit. Kapag dinalaw ka ng iyong ama, sabihin mo payagan niya si Tamar na puntahan ka at pakainin. Sabihin mo sa kanyang gusto mong makita si Tamar na naghahanda ng pagkain mo at gusto mo rin na siya ang magpakain sa iyo. Amen? Sa madaling sabi mga kapatid, ang pinapayo dito ni Jonadab, magkunwari ka may sakit, tapos si Tamar ang maghahanda ng pagkain mo, kapag pumunta na siya sa iyong kwarto, lumapit na siya sa iyo, sunggaban mo siya. At sapilitan mo si Pina. At yun nga ang ginawa ni Amnon. Verse 14. Pero hindi siya pinakinggan ni Amnon. At dahil sa mas malakas siya kay Tamar, napagsamantalahan niya ito. Saan nagsimula? Sa payo ng kaibigan. Tama po ba? Bakit araw ka lang malungkot? Ito, gusto ko kasi si Tamar eh. Alam, di ba, bawal eh. Kami ay, half brother, half sister. Hindi, walang bawal-bawal. Ganito gawin mo. Kunwari ka. Diba? Tapos pag darating na siya sa'yo, itong gawin mo. Ay, pwede. Oo nga no. Amen? Yun ang pinakinggan ni Amnon mga kapatid. Alam ni Amnon na mali. Alam ni Amnon na masama. Pero dahil sila ay magkaibigan, laging magkasama, kakasabi ko lang kanina, kung sinong lagi mong kasama, sila ang magkakaroon ng malakas at malaking impluwensya sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya ang malaking katanungan ngayong gabi, listen mga kapatid, sino ang lagi mong kasama? May kasamang pangiti yun. Sino ang lagi mong kasama kapag wala ka na dito sa church?
Amen po ba? Gaano ka kasigurado na hindi lulubog, hindi masusunog, hindi mawawasak ang barko, ikaw, amen, sa mga taong sinasamahan mo. Amen? Noong una, syempre, hindi mo ginagawa, pero habang tumatagal ang pagsasama nyo, yun na nga, di ba, bigla na lang, tinatawanan mo na yung ginagawa nilang mali, at maya-maya, pati ikaw, ginagawa mo na rin yung ginagawa nilang masama. Bakit? Dahil na-transferan ka na, dahil na-impluensyahan ka na. Mga kapatid, ganun ang nagagawa ng impluensya. Ganun ang nagagawa ng relationship. Amen? Kaya mag-ingat po tayo sa mga taong sinasamahan natin, sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay. Sabi nga dito mga kapatid, not everyone who enters your life is beneficial. Some can be harmful. Amen? Hindi lahat ng mga taong pumapasok sa ating buhay ay makakabuti sa atin. Ang iba ay makakasama sa atin. And that's the truth this evening, mga kapatid. Amen? Not all relationships are healthy. There are also unhealthy. Merong hindi malusog na relasyon. Amen? So ngayon mga kapatid, paano natin malalaman kung ang mga taong papasok sa ating buhay ay makakabuti sa atin o makakasama sa atin? Kung palulubugin ba nila ang barko natin o pananatilihin nilang umuusad o umaanda o nakalutang. Amen? Pangalawa, pag-usapan natin signs of trouble. Amen? Mga senyales ng gulo. Amen? Signs of trouble. Kung yun ba ay healthy o unhealthy. Unang sign mga kapatid, yung sign of trouble. Amen? Sign of trouble. Jonah chapter 1 verse 4, nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Isa sa mga senyales, amen, na dapat nating maunawaan, kapag ang relasyon na meron tayo sa ibang tao ay hindi makakabuti sa atin o hindi kalooban ng Diyos, ay biglang magkakaroon ng mga hindi magagandang pangyayari. Amen? Yung mga tao dun sa barko, hindi sana sila babagyuhin kung wala dun si Jonah. Yun ang totoo mga kapatid. Smooth sailing sana yung barko. Pero dahil merong tao dun sa barko, meron silang pinasakay, meron silang pinasok, binagyo tuloy yung kanilang barko. Nakuha niyo po ba yung punto? Ganon din sa atin mga kapatid. May mga tao na ayaw ng Diyos na nakasakay sa barko natin. Amen po ba? Kaya kapag naroon sila, pwedeng magpadala ang Diyos ng bagyo para tawagin ang atensyon natin. Nandiyan pa po ba kayo? Sa Bible, ang mga Israelita, kapag sila ay nakikipagkasundo, nagsisipag-asawa, sa mga hindi nila kalahi, nakikiayong sa mga kalabang bansa nila, hindi po natutuwa ang Diyos. Joshua 23:12-13. Pero kung tatalikod kayo sa Kanya at makikipag-isa sa mga karatig bansang napira at makikipag-asawa sa kanila at makikisalamuha, tiyak na hindi na itataboy ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansang ito. Sa halip, magiging mapanganib sila para sa inyo gaya ng bitag at magiging pahirap sila sa inyo gaya ng malupit na latigo. Kapag hinagupit kayo sa likod o kayo tinik, kapag tinusok ang mata ninyo, mangyayari ito hanggang sa mamatay kayong lahat sa magandang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sabi ng Panginoon, kapag kayo nakiayon, nakisalamuha sa mga bansang yan na hindi nyo kalahi, hindi mga Israelita, itong mangyayari sa inyo. Maghihirap kayo. Puro pasakit ang mga mangyayari sa inyo. Amen po ba? Amen. May mga tao, mga kapatid, na hindi gusto ng Diyos na nasa buhay natin at pakisalamuhan natin. Kaya minsan, mga kapatid, kapag may hindi magandang nangyayari sa atin, ang isa sa mahalagang itanong natin sa ating sarili ay, sino ang mga nakapasok sa buhay ko? Kapag may mga hindi magandang pangyayari, maganda ito. Itanong mo sa iyong sarili, teka lang, baka mayroong nakapasok sa barko ko na hindi dapat makapasok . Amen? Yun ang nangyari mga kapatid sa mga tao dito sa barko. Tayo ay merong ministry sa juvenile. Amen? At napansin ko, yung mga kabataan na naroon, sila ay nandoon na hindi lang mag-isa o marami sa kanila ay napunta sa lugar nila hindi lang mag-isa. Sila ay napunta doon na meron silang kagrupo, kasama, magkakaibigan. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, sila ay napatrobol, kaya sila ay napasok sa lugar na yon. May hindi magandang nangyari sa kanila dahil sa mga taong sinasamahan nila. Amen po ba? Kaya isa sa
mga senyales, bakit nagkakaganito ang buhay ko? Bakit, amen, nasa ganitong kalagayan ako? Bakit nasa ganitong sitwasyon ako? Hindi naman dapat. Kaya dapat itanong, sino ang mga nakapasok sa buhay mo? Sino ang mga taong sinasamahan mo? Dahil baka, mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na ang mga tao na yon ay nasa iyong barko. Amen? Pangalawa na senyalis, mga kapatid, yung senyalis ng conflict. So, isa sa mga tanda, hindi siguro gusto ng Diyos, kasama ko ito. Trouble, pangalawa, conflict. Amen? Ibig sabihin, Tagalog ng conflict, labanan, hindi pagkakasundo. Jonah 1:6, pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. Meron ng bagyo, mga kapatid. Pero ang ginawa ni Jonah dito ay pumunta siya sa kwarto niya, sa ilalim ng barko at natulog siya. Amen. Kaya na mag-ikot-ikot yung kapitan, amen, alam kasi ni Jonah na siya ang dahilan kung bakit may bagyo. Kaya doon ako sa ilalim, magtatago ako at matutulog ako. Bahala kayo sa buhay niya. Pero na mag-ikot-ikot ang kapitan, nakita niya si Jonah, relax na relax pa itong tao ito. Kaya sabi niya, anong ginagawa mo? May gana ka pa? Nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan? Amen? Ang nangyari, mga kapatid, ay nagalit sa kanya. Sinabihan siya. Amen? Sabi pa nga sa English, sinigawan siya. Sabi sa New Living Translation, so the captain went down after him. How can you sleep at a time like this? He shouted. Sinigawan siya ng kapitan. Amen? So makikita natin dito, mga kapatid, nagkaroon ng conflict o tension yung kapitan at si Jonah. So isa sa mga palatandaan na pwedeng hindi pwedeng unhealthy ang inyong relationship kapag merong tension. Kapag merong conflict. Amen? Hallelujah! Nagkakaroon ng tensyon o hindi pagkakasundo kapag may mga tao na sinasamahan natin na hindi pala dapat nating samahan. Halimbawa, mga kapatid, sinong mga magulang na narito? Sino sa inyo ang magagalit? Kapag nakita mo ang anak mo na ang mga kasama niya ay yung mga bulakbol sa kanilang paaralan. Matutuwa ka, ang galing ng anak ko, grabe, ang galing ang pumili ng mga kaibigan, mga kaklase, yung mga palakating. Ganun ba yun? Amen? Ano ba naman, anak? Ang dami naman pwedeng kaibiganin sa klase nyo. Yung mga bulakbol pa talaga. At hindi pumapasok sa klase. So, nakita nyo? Merong tension sa inyong dalawa. Listen, mga kapatid, di ba? May tension. Diba? May hindi gusto yung magulang mo. May conflict. So, yun ay isang sign, mga kapatid. So, baka hindi tama yung mga taong sinasamahan ko. Amen? Bakit nagagalit yung aking tatay? Bakit nagagalit yung aking nanay? Amen? Hallelujah. Ganon din sa mag-asawa. Amen? Nag-aaway kayo dahil si Mister uuwing lasing. Amen? Sila na naman ang mga kasama mo, puro na lang kayo inuman. So may tension na naman. Tama ba ba? Di ba? Ay, honey, di ba? Dito ka na sumuka, dito. Hindi, di ba? May tension, may conflict. Sila na lang lagi mo kasama. Ano ba yan? Nagtatrabaho ka para lang uminom? May conflict, may tension. Amen yun ay senyales. Teka lang. Dapat hindi kami nag-aaway ng asawa ko sa mga tao sinasamahan ko. Amen po ba? Amen. Diba? Conflict. Amen? Naunawain niyo po ba, mga kapatid? Natin pinag-uusapan ngayong gabi? Amen? Ang problema, mga kapatid, ay ito. Hindi yun nakikita ng isang panig. Hindi yun nakikita ng isang panig. Diba? Baka nakarinig na kayo, kapag kayo nag-aaway mag-asawa, mag-ina, mag-ama, sabihin ng isa, wala naman kaming masamang ginagawa. Nag-iinuman lang naman kami. Nagkukwentuhan lang naman kami. Narinig niyo na po yan? Masaya silang kasama. Hindi niya nakikita. Amen mo ba? Hindi nakikita ng isa ang problema. Yung buong larawan, yung whole picture. Bakit? Dahil pwedeng bulag siya sa kanyang rebellion. Dahil pwedeng bulag siya sa katigasan ng kanyang puso. Kaya hindi niya makita kung bakit ka nagagalit. Bakit siya nagagalit? Ang saya nga nilang kasama. Amen po ba? May nakikita ka na pwedeng hindi nakikita ng iyong kamag-anak.
o nung taong sinasabihan mo. Amen? Hindi niya ba makita yun? Amen? Naalala ko, nung ako'y kabataan pa, amen, may grupo din kami. Meron akong mga kababata dyan sa Mandaluyong. Amen. Ang gawain namin ay computer, tambay, tapos pag may birthday, syempre inuman. Amen? Narinig ko na kay mama yung, bakit lagi kang sama sa kanila? Anong napapala mo sa kanila? Narinig ko na yun. Ako'y 14, 15 years old. Hindi naman sila mga mananampalataya. Kasi, amen, si mama, kami ay mga born again na noon, mga mananampalataya. Pero, yun nga, hindi ko makita yun. Gusto ko silang kasama noong mga panahon na yun. Amen? Pasaway po kasi ako noon. At huwag niyo pong gayahin. Sabi ko, huwag niyo pong gayahin. Hindi ko makita yung pwedeng kapahamakan sa aking buhay na dala ng mga kababata ko. Basta ang alam ko lang, masaya kami sa ginagawa namin. Amen po ba? Di ba kapag masaya ka, di ba? High emotion. Wala ka nang pakialam, basta masaya silang kasama. Amen? May scientific po na tawag doon, ang tawag daw ay yung oxytocin. Siningit ko na rin mga kapatid, masisearch nyo po ito. Ito ay tinatawag na trust drug. Trust drug. Yung masyadong attachment sa tao. Kaya masyado na tayong tiwala. Kasi na-attach ka na. Lagi mong kasama. Kaya yung tiwala mo sa kanila, yung talaga ang taas, ang laki. Kahit mali na yung ginagawa, ayos lang kasi ang gumagana sa atin ay yung tiwala. Trust drug, amen? Tiwala ako, hindi ako masasaktan dito. Tiwala ako, hindi ako mapapahiya sa kanila. Tiwala ako na hindi ako mapapahama. Pero mga kapatid, kapag nakita mo may tensyon, may conflict, yan ay senyales, amen, na ang mga kasama mo ay hindi makakabuti sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Ikatlo, sign of change in your behavior. Ikatlo, amen? Yung senyales ng pagbabago sa iyong pag-uugali, sa iyong kinikilo, sa iyong character. Jonah 1:9-10, sumagot si Jonas, ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Amen. Kaya lubang natakot ang mga tripulante dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumataka siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? Noong una mga kapatid, hindi pa nila alam na magkakaproblema sila kay Jonah. So ibig sabihin, ayos ang lahat, kampante sila at hindi sila natatakot. Pwedeng masaya yung mga tao dun sa barko. Ginagawa ang trabaho nila. Pero nang pumasok na si Jonah sa barko at dumating ng malakas na bagyo, nagbago ang kanilang emosyon. Sila ay biglang natakot. Sa inyo? Amen? Kaya lubang natakot ang mga tripulante. Mga kapatid, ito ang isa sa mga tanda kapag ang mga tao na pinapapasok natin sa ating buhay ay hindi makakabuti sa atin ay kapag nababago ang ating karakter. Nababago ang ating kinikilos. Nababago ang ating pag-uugali. Nababago ang ating espiritu. May mga mananampalataya na lagi nasa church noon. Hindi uma-absent. Masaya nagpupuri sa Panginoon. Talagang umaalab, gusto maglingkod, magpagamit ng buhay sa ating Panginoon. Iniibig ang Panginoon. Mahalaga ang gawain, mahalaga ang ministry. Kaya lang, nang may papasukin na sila sa kanilang buhay na hindi dapat, doon na bago ang lahat. Can you say amen? Amen. Sila ay na-impluwensyahan na wala sa church. Kaya alam niyo mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay biglang nabago, hindi pa buti, kundi pasama, ang tanong ay, sino ang pinapasok niya sa kanyang barko? Sa kanyang buhay? Sino ang lagi niyang kasama? Dahil siguradong na-impluwensyahan na siya noon o nai-impluwensyahan na siya ng tao na yon. Amen? Kaya panghuli, tapusin na natin ngayong gabi, saving your ship. Kailangan mo iligtas ang iyong barko, ang iyong buhay. Amen? Mga kapatid, masaya ang magkaroon ng relationship. Amen po ba? Masaya ang magkaroon ng mga kaibigan. Masaya ang magkaroon ng makakasama sa buhay. Yun na nga, tulad ng kaibigan, tulad ng nobyo, ng nobya, syempre ng asawa. Amen? Kaya masaya ako na meron akong asawa. Amen? Hallelujah. Ang marriage, ang asawa, amen, si Rolene ay blessing sa akin. Amen. Amen? Masaya ang magkaroon ng makakausap. At mapagsasabihan ng mga problema. Kaya lang, gaya sabi ko kanina mga kapatid, pwedeng mabulag tayo sa relasyon. Pwedeng mabulag tayo sa relasyon.
Pwedeng mabulag tayo sa relasyon. Amen? Amen? Pwedeng hindi natin makita sa una ang dulot ng mga tao na pinapapasok natin sa ating buhay. Amen? Kasi ang totoo mga kapatid, pwedeng masaya kayo, pero masama naman ang ginagawa nyo. Pwede yun. Tama po ba? Pwedeng masaya kayo, pero nakakasama sa iyo ang pagsasama ninyo. Pwedeng masaya kayo, pero hindi kalooban ng Diyos ang relasyon ninyo. Kaya hindi ibig sabihin na masaya kayo, ay tama na agad ang ginagawa ninyo. Ang relationship, ang relasyon na meron kayo. Amen po ba? Hindi ibig sabihin nun na mabuti na rin ang dulot nito sa inyo. Kaya kahit masaya kayo ng mga kasama mo o sinasamahan mo, ay pwedeng lumubog pa rin ang barko mo dahil iba ang masaya sa mali. Amen po ba? Kasi naalala ko yun nga eh. Nung nagiinuman kami ng mga klase ko noon, masaya kami. Tawanan, kwentuhan. Amen? Pero mali yung aming mga ginagawa. Pero masama yung aming mga ginagawa. Pero mali yung aming mga pinag-uusapan. Amen po ba? Mali yung samahan na meron kami. Kaya ako po ito'y pinapangarang ngayong gabi mga kapatid. Amen. Ang dahilan ay upang mag-ingat tayo. We live in relationship. We live. Nabubuhay tayo sa mga relasyon. Amen po ba? Mayroon tayo ng relasyon sa ibang tao. Amen. Pero ang pinakamahalagang relasyon ay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya lang mga kapatid, itong totoo, may mga mananampalataya na kaya nilang itapon, bitawan, i-give up ang relasyon nila sa Panginoon dahil sa relasyon nila sa ibang tao. That's true. That's true. That's why I'm preaching this. Kaya nilang iwanan ang relasyon nila sa Panginoon dahil sa relasyon nila sa ibang tao. Bakit ko nasasabi? Dahil marami na ako nakita. Mula pa sa Mandaluyong hanggang sa mapunta kami dito sa Pateros, totoo ang pangangaral na ito. Amen? Naging mas matimbang ang relasyon sa babae, sa lalaki, kaysa sa relasyon sa Panginoon. Naging mas matimbang ang relasyon sa kaibigan kaysa sa plano ng Panginoon. Naging mas matimbang ang relasyon sa pamilya kaysa sa destiny ng Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid, ang totoo, nakalagay dyan sa inyong harapan, no one is worth losing your salvation. No one is worth losing your salvation. Sa Tagalog mga kapatid, pakinggan mo ito, walang sino man ang karapat-dapat na mag-alis o magwala ng iyong kaligtasan. Wala! No one is worth. Walang sino man ang karapat-dapat na mag-alis sa iyo sa plano ng Panginoon. Walang sino man ang karapat-dapat na mag-alis sa iyo. Amen? Sa promised land, sa lupang pangako, sa destiny na hinahanda ng Diyos para sa iyo. At walang sino man, mga kapatid, ang karapat-dapat na mag-alis sa iyo sa church. No one is worth losing, amen, your salvation, your relationship with God. Amen? The plan of God for you. The destiny that God has for you. Amen? No one. Mga kapatid, napakahalaga ng ating buhay. Napakahalaga ng ating relasyon sa Panginoon. Napakahalaga ng pangako ng plano ng Diyos sa atin. So ngayong gabi mga kapatid, huwag nating hayaan na palubugin ng ibang tao ang ating barko. Amen? Kaya yung mga tao sa barko, balik tayo kay Jonah, nagsimula silang mag-iyakan. Bakit? Dahil lumubog yung barko. Kapag lumubog yung barko, amen, mamamatay silang lahat. Para sa kanila, mga kapatid, walang sino man ang karapat-dapat na magpalubog ng barko. Walang sino man ang karapat-dapat na magpatigil sa kanila sa destinasyon na, amen, na pupuntahan nila. Kaya anong ginawa nila? Anong ginawa nila? Binuhat nila si Jonah. Ipinapon sa dagat. Mga kapatid, tingin kayo lahat sa akin. Gusto mong ma-save ang relasyon mo sa Panginoon.
Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Gusto mong ma-save, amen, ang iyong palaging pagdalo sa church. Gusto mong ma-save ang iyong connection, fellowship sa iyong kapwa mananampalataya. Gusto mong ma-save ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Gusto mong ma-save, amen, ang destiny ng Diyos para sa iyo. Kailangan kang may buhatin at itapon sa dagat. Amen? Amen. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kailangan mong putulin yung ugnayan sa tao na yun. Kailangan mong putulin yung ugnayan sa tao na yun. Amen. Amen? Basahin natin, kaya tumawag sila sa Panginoon, sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Pero mga kapatid, no choice sila eh. Yun ang kailangan gawin para tumigil ang bagyo. Amen? Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa Kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayari nito ay ayon sa inyong kalooban. Verse 15, kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalma ito. Kumalma ito. Naging maayos na. Kumalma na yung dagat, yung bagyo. Nang kanilang itapon si Jonas doon sa barko, nawala na si Jonah doon sa kanilang ship, sa kanilang relationship. Nandiyan ba ba kayo? Amen. Mga kapatid, amen, may mga tao na hindi dapat nasa buhay natin. Yes, hindi madali. Pero narito ang pangangaral ngayong gabi, it's your choice. Your decision. May mga tao talaga na kailangan mong palabasin sa iyong buhay. Sorry, you're not welcome. Nandiyan pa po ba kayo? Tahimik ka na. Amen? Pag-pray nyo, may mga senyales na binigay, di ba? Pag-pray nyo mabuti, madidiscern nyo yan, gagabayan kayo ng Panginoon. Tutulungan kayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Huwag lahat. Amen po ba? Baka mamaya pag-uyaw, magsilayas ka din sa bahay! Na hindi naman gano'n, hindi naman gano'n. Amen. Ipapakilala sa inyo ng Panginoon yun. Amen po ba? Amen. Kapatid itong pinapangarangan, hindi ibig sabihin nito na hindi na natin sila papansinin. Amen po ba? Hindi ito gano'n. Hindi ito gano'n. Amen po ba? Hallelujah. Baka ma-misunderstood nyo ako, di ba? Baka pag-uwi nyo dyan, di ba? Ang papansin ko lang lahat, born again. Born again ka ba? Ikaw po, hindi kita papansinin. Hindi gano'n mga kapatid. Amen? Pansinin sila kung sakaling, di ba, magkakasalubong kayo. Kamag-anak, dating kaibigan, dating kaklase. Amen? Hallelujah. Kundi ang pinupunto ko dito mga kapatid ay, yung hindi ka na basta-basta at palaging sasama sa kanila. Iba na yung noon, iba na yung ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Hindi ka na yung laging nakikiayon sa kanila. Amen? Sabi ko kanina, may mga kaibigan din po ako katulad po ninyo. Amen? Pero mga kapatid, kailangan ko magpasya. Hindi po ako galit sa kanila. Kung sakali, katunayan, matagal ko na sila hindi nakikita. Kasi, wala na rin akong balita dahil nandito na ako sa Pateros. Amen? Hallelujah. Pero kung sakali magkasalubong kami ng mga kababata ko sa Mandaluyong, di ba? Nakamiti akong babatiin sila at kakamustahin sila. Amen? Pero kung yayayain nila akong sumama para mag-inom, sorry. Amen po ba? Yun ang punto ko ngayong gabi. Kakamustahin ko, kamusta? Sama ka na ba? May pamilya ka na ba? Amen? Wala pa eh. Halika, sama ka sa akin. Punta tayo sa bar. Sorry, di ba? Amen? Hindi ako sumasama sa ganyan, ako pwede dyan. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Ngayong gabi mga kapatid, amen, ang lapitan natin ay yung mga taong, listen, ang lapitan natin ay yung mga taong maglalapit sa atin, lalo sa ating Panginoong Hesus. Ang lapitan natin, ang samahan natin ay yung mga taong may tunay na takot sa Diyos. Kung talagang umiiwas sa kasalanan. Ang mga samahan natin ay yung mga taong umiibig at nagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Ang samahan natin ay yung mga taong ginagawa ang kalooban ng Panginoon.
Ang samahan natin ay yung mga taong lalago tayo. Emotionally, mentally, lalo na spiritually. At ang samahan natin mga kapatid ay yung mga taong papupuntahin tayo sa pangako ng Diyos, papunta sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya mga kapatid, ngayong gabi, hallelujah, kamusta yung mga taong nakapaligid sa atin? Kamusta yung mga taong laging sinasamahan natin? Kamusta yung mga taong pinapapasok natin sa ating buhay? Amen? Sapagkat mga kapatid, ito ay may kinalaman sa kung anong mangyayari sa atin sa hinaharap. Lulubog ba ang barko mo? O mananatiling, amen, umuusad, umaandar, papunta sa destiny ng Diyos para sa iyo. Amen? Kaya ngayong gabi mga kapatid, sabi dyan, healthy, amen, paano pag-flash ako? Healthy relationships, ito daw yung mga malulusog na relasyon, should uplift you and encourage you spiritually. Yung palalakasin ka pa, iaahon ka, itataas ka, spiritual. Ibig sabihin ng spiritually, may kinalaman palagi sa Panginoon. Amen? Yun daw ang malusog na relasyon. Yun daw, amen, ang dapat na relasyon na meron tayo ngayong gabi. Amen po ba? Ngayong gabi, caution in relationships. Pag-iingat o nag-iingat sa ating mga nakakarelasyon. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Ngayong gabi, tayo ay magsinuong lahat. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mahalaga ang relationship. Blessing ang relationship. Kailangan natin ang relationship. Nabubuhay tayo sa relationship. Subalit ngayong gabi mga kapatid, hindi pala lahat ng relationship ay tama at makakabuti sa atin. Amen? Kaya ngayong gabi ang pangangaral na ito ay pinag-iingat tayo ng Panginoon sa tulong ng Kanyang salita. Amen? Sa mga first time dito, hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, hallelujah, ayos namin kayo manayahan dito sa harap. Amen. Di mo pa tinatanggap si Jesus sa iyong buhay. Itong tamang pagkakataon. Amen. Ang pinakamahalagang relasyon, pinakamabuting relasyon na dapat na meron ka ay ang iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Sasamahan kayo ng ating mga disciple at kayo ay sasamahan nila sa pananalangin. Amen. Para po sa bawat isa ngayong gabi. Amen. Hallelujah. Salamat. Hallelujah. Sa salita ng Diyos na patuloy na nagtuturo sa atin ngayong gabi. Pinag-iingat tayo ngayong gabi. Hallelujah. Bawat pangangaral ay talagang kailangan nating maunawaan, mapakinggan. Salamat sa Diyos sa church. Salamat sa Diyos sa Bible. Amen. Hallelujah. Ngayong gabi, ating suriin ang ating sarili. Sino ba ang mga pinapapasok ko sa aking barko, sa aking buhay? Sila ba'y karapat-dapat? Amen? Sapagkat hindi sila karapat-dapat, amen, kung kanila lang na ilalayo ako sa Panginoon. May magandang ginagawa ang Panginoon sa akin. Amen? Hallelujah. Hindi dapat silang maging hadlang, maging sagabal. Ang gusto kong marating ay ang plano, napakabuting plano ng Diyos sa aking buhay. Binubuksan po natin ang ating altar habang inawit natin, Pusong Dalisay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Ipanalangin mo sa ating Panginoon. Ipakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ko. Hallelujah. Sino ang mga tao, Panginoon, na gusto mo na palagi kong kasama, palagi kong sinasamahan, O Diyos. Kung kami man, Panginoon Diyos, ay magkakasama, tulungan mo ko, Panginoon, na ako'y hindi ma-impluwensyahan, O Diyos, ng anumang mga opinyon, anumang mga ideya, anumang mga aral at turo na hindi ayon sa kalooban mo, Panginoon Diyos. Tulungan mo kung maingatan ko ang aking puso, Panginoon Diyos, sapagkat ang nakasalalay dito, Panginoon, ang aking buhay, ang aking kaligtasan, ang relasyon ko sa iyo, Panginoon Diyos, ang mga pagpapala mo sa aking buhay. Praise God, praise God. We give you glory, we give you praise. Ang aking nais
na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupurin. Tayo tumayong lahat, hindi natin pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Purihin, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Salamat, salamat o Diyos sa patuloy na pagtuturo mo sa amin, pagtutuwid o Diyos sa aming